Good afternoon. Ang bilis Good morning po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sino po dito ang pinagpala na ng Panginoon? Pagpasok pa lang ng church. Dapat ganun agad, no? Papasok ka pa lang ng church, dapat punong-puno ka na ng pagpapala. Amen? Imagine mo naman, makita mo yung katabi mo, pagpapala na yun, di ba? Totoo ba yun? Tingnan mo ang katabi mo. Nabibless ka ba pag tinitingnan mo yung katabi mo? Tingnan mo ang katabi mo. Dali, tingnan mo. Nakaka-bless ba yung mukha niyan? Pag hindi, sabi mo, doon ka na lang sabihin. Joke lang. Okay, tayo mga mananampalataya, dapat nakaka-bless ang mga mukha natin. Amen po ba? Kaya dapat lagi nakasmile. Amen? Sa mga nasa online, lagay kayo dyan emoji ng nakasmile. Ayan, so, sa totoo lang, masarap magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Siyempre, masarap din makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen? Handa na po ba kayo sa salita ng Diyos ngayong umaga na ito? Parang ang hina, Nasa online na lang, sige. Handa na po ba kayo sa salita ng Diyos ngayong umaga po na ito? Amen. So, ngayong umaga po na ito, ang ating tatalakayin ngayong umaga na ito ay about our purpose. So, the title of my message is My Purpose. Sabihin nyo lahat, My Purpose. Okay, buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalm 138, verse 8. Psalm 138, verse 8. Yung iba, gaganon yan, pero nag-check lang ng Facebook. Diba? Sino kayo nag-chat? Okay, nandito rin naman po yan, Psalm 138, verse 8. Sabi dito, The Lord will fulfill His purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hand. Tayo po yung manalangin. O Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa bawat isa na nandito sa lugar na ito, sa iyong bahay-sambahan or nasa online man, O God. Salamat, Panginoon, sa mga puso na pinagpala mo, O God. Lord, patuloy na i-anoint mo ang iyong lingkod na iyong gagamitin sa pagbabahagi ng iyong salita. Hayaan mo ng iyong banal na spirito ang aming marinig, O God. At i-reveal mo sa amin yung message mo kung ano man yung mga nais mo para malaman namin yung pinakalayo ni namin sa mundo na ito. And Lord, I pray na patuloy na buksan mo yung aming mga puso't isipan at alisan mo yung mga distraction, Panginoon. At patuloy nga, O Diyos, na kung ano man yung mga matututunan namin ngayong umaga na ito, Lord, may apply agad namin ito sa aming mga buhay at magamit po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa sa frequently asked question in life is, what's my purpose? Natanong nyo na po ba sa sarili nyo yun? Sino po dito nakapag-ask na sa kanilang mga sarili, ano ba ang purpose ko sa buhay? Sino po nakapagtanong na ng ganon? Diba? Siguro halos lahat sa atin na tanong na yon. Lalo na kapag tumatanda kayo. Amen. Diba? Habang nung mga bata tayo, siguro nung mga, syempre, tingnan yung mga bata dyan, ng mga naglalaro dyan sa likod. Kung titingnan nyo, napaka-chill lang ng buhay nila, no? Lahat naman tayo dumaan sa pagkabata. Hindi naman paglabas nyo mukha na kayo matanda, no? Hindi naman siguro ganon. Dumaan tayo lahat sa pagkabata, di ba? Amen po ba? So, nung dumaan tayo sa pagkabata, hindi pa natin natatanong yung question na yan, Di ba? Ang syempre, nakafocus lang tayo, laro lang tayo, ganyan, kung ano lang gustong gawin natin, ganyan. Di ba? So, nung mga bata tayo, napakasimple lang ng buhay. Tama po ba? Sino dito ng mga bata, wala naman tayong mga iPad noon, di ba? Ay, kayo, di ba? Wala naman kayong mga iPad noon. Kasi kami ngayon, nung bata kami, iPad na yung nilalaro namin. Hindi nyo nakuha yung joke ko. Ibig sabihin, matanda na rin ako. Ang point ko, di ba noon, napakasimple lang, laro ka lang sa labas, di ba? Yung mga nilalaro sa bukid, yung mga ganyan-ganyan, lalaro kayo ng kalabaw, mga ganon. Napakasimple lang ng buhay. Walang parang stress sa stress. Pero habang tumatanda ka, doon mo napapatanong, teka, bakit nga ba ako nabuhay? Ano nga pa talagang purpose ko? Di ba? Meron nga tanong doon sa Facebook, kailan mo na-realize na ikaw, nung bata ka, kailan mo na-realize na mahirap ka? May ganong question nakita ko yun Di ba? Habang tumatanda po tayo, mas nakikita natin, ano nga ba talaga yung purpose natin sa buhay? Actually, mga bata ngayon, nagugulat ako, mga ano pa lang, sobrang bata pa lang, pero may mga ganong tanong na, anong purpose ko sa buhay? Bakit? Kasi habang tumatagal yung panahon, mas humihirap. Mas nagiging parang uncertain yung mga nangyayari. Habang tumatagal yung panahon, parang mas humihirap yung buhay. Hindi siya nagiging madali. Doon nagmamature tayo, pero habang
tumatanda tayo, nakikita natin, ano ba talaga? Lalo na kapag dumadaan na tayo sa matinding pagsubok. Doon natin madalas napapatanong, ano ba talagang purpose ko sa buhay? Sa totoo lang mga kapatid, yung tanong na yan, pwede yan tanongin ng mayaman, ng mahirap. Kahit sino. Actually, minsan yung mga mayayaman ka nga, magugulat ka Sila pa nagtatanong, ano ba talagang purpose ko sa buhay? Magugulat ka na lang. Alam niyo mga kapatid, ang sagot lang dyan, kaya minsan napapatanong yung tao bakit anong purpose nila sa buhay kasi merong kulang sa kanila. Yun lang po yun. Kaya minsan natatanong mo, ano bang purpose ko? Siguro may kulang sa'yo. May kulang sa'yo. Kaya mga kapatid, dapat yun yung hanapin mo. Huwag mong hanapin yung purpose, hanapin mo yung kulang sa'yo. Dahil pag nahanap mo yung kulang sa'yo, doon mo makikita yung purpose mo. Nagets niyo po ba? Kasi madalas ang tanong natin, ano bang purpose ko? Instead na tanong na what's my purpose, ang lagi mo itatak sa isipan mo, I have a purpose. Ulitin ko, pag nagtanong ka talaga kung anong purpose mo sa buhay mo, minsan may stress ka. At hindi mo talaga malalaman kung puro tanong ka lang. Kapag nakafocus ka sa tanong na what's my purpose, ano yung purpose ko sa mundo, mahihirapan ka talagang hanapin yun. Pero kung alam mo sa isipan mo, sa puso mo that you have purpose, nakatatak na yun sa isipan mo, I have purpose, hindi pwedeng wala. Doon mas makikita mo yung purpose mo sa buhay. Kaya wag po nating laging tatanungin, ano ba ang purpose ko? Hindi po yun. Bilang isang mga Kristiyano, dapat alam nyo na meron kayong purpose. Amen po ba? At yung purpose na yon, syempre, malalaman mo yon. Kaya yun po yung tatalakayin natin yan. Actually, madali lang hanapin yung purpose sa buhay Napakadali lang. Yung question, mahirap sagutin. Mahirap sagutin po yung question na yan kung titignan natin. Pero, madali mo lang siyang makita. At minsan, nasa harap mo na yung purpose mo. Nasa paligid mo na, okay, nasa sayo na, kumbaga, kung ahas yan, tutuklawin ka na. Di ba? Sabi ng mga matatanda. Yun na yung purpose mo. Pero minsan hindi mo lang pinapansin. Minsan hindi mo lang alam, ito na pala nakalagay na dito yung purpose, ito na yung purpose ko. Okay, yun yung kulang sa'yo. So tignan po natin ngayon, paano nga ba natin makikita or malalaman talaga yung pinaka-purpose natin sa mundo na ito. Sabi ko nga, lahat tayo may purpose. Okay? Simula ngayon, huwag nyo na pong tatanungin ano yung purpose ko. Amen po ba? Ilagay nyo lang lagi sa isip mo, I have. Meron na. Hahanapin mo na lang. Okay, hindi yung magkakaroon ka pala ng purpose. Bago ka palang ipanganak sa mundo na ito, may purpose ka na. Bago ka pa isilang sa mundo na ito, meron na. Meron na po yan. Kaya dapat sabihin mo, I have. Meron na. Hahanapin mo na lang yan. Okay, di-discover mo na lang yan. Saan? Sa pamamagitan ng ano? Ano ang dapat natin gawin para mas makita natin yung purpose natin sa buhay? Gusto niyo po bang malaman? O alam niyo na yung purpose nyo sa buhay? Pag alam niyo na, tara na. Closing prayer na tayo. Hindi. So, paano po yun? Ayan, pumipiyok na, nagbibinata na tayo. Ang una mong gawin, kung gusto mo malaman yung purpose mo, sabi ko nga sa'yo, may kulang sa'yo. Number 1, know your God. Kung gusto mong malaman yung purpose mo sa buhay mo, know your God. John chapter 17, verse 3. John chapter 17, verse 3, ang sabi dito, and this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Sa mundo po natin ngayon, kung in terms of religion, napakaraming Diyos. Libo-libong Diyos sa buong mundo. Okay? So kung religion na pag-uusapan, malalaman na natin doon kung sino yung Diyos natin kasi nga nananampala tayo kay Kristo. Pero hindi ko ibig sabihin, kilala mo lang sa pangalan yung Diyos. Pwedeng kilala mo sa pangalan yung Diyos, pero hindi mo talaga siya totally kilala. Pwedeng ang tumatawag ka sa Diyos, Jesus, pero hindi mo talaga totally alam kung sino si Jesus o kung sino yung pinaglilingkuran mo. Minsan may ganun po mga kapatid. No? Alam lang natin sa pangalan, pero hindi natin totally kilala yung ating Diyos. Maraming mga Kristiyano, ganun po lumaki na lang sa pagiging Kristyan. Parang ako, lumaki akong Kristiyano. Pinanganak ako, syempre, yung environment ko, yung paligid ko, at literal, sa church kami lumaki. Magkakapatid. So, kilala ko yung Diyos sa pangalan. Kilala ko na may Diyos. Kilala ko yung Diyos ko.
Pero hindi lang matatapos sa kilala mo siya sa pangalan or naririnig mo lang kasi nga nakasanayan mo lang. Maganda dito, kilalanin mong mabuti yung Diyos sa pamamagitan ng maraming paraan. Pero isang paraan para mas makilala mo yung Diyos mo ay basahin mo yung Biblia. Napakahalaga po nun. Yun yung sinasabi ko sa inyo minsan eh. Oo, Christian tayo pero wala naman tayong time para kay Lord, para kilalanin siya. Paano mo makikilala yung Diyos kung di ka magbabasa ng Bible? Kapag nakilala mo yung Diyos, mas makikilala mo yung sarili mo. Ulitin ko, kilala nyo na yung sarili nyo, alam nyo po yan. Mas kilala nyo na yung sarili nyo. Pero mas makikilala nyo pa yung sarili nyo kay Kristo kung kilala nyo yung Diyos. At kapag kilala nyo yung sarili nyo kay Kristo, makikita nyo yung purpose nyo sa buhay nyo. So mahalaga po mga kapatid na yung Diyos po natin, siya dapat yung una nating kilalanin. Siya po dapat, wala na pong iba. Kumbaga, ang term ko dyan, ma-addict ka sa Diyos. Kasi pag na-addict ka sa Diyos, mas makikilala mo siya eh. Hindi yung parang religion lang. Relationship kasi talaga dapat eh. Kung gusto mong magkaroon, kung gusto mong makilala yung isang Diyos, yung Diyos natin, dapat ang pangunahin mo sa puso mo ay yung relasyon mo sa Kanya. Ang religion routine lang po yan eh. Magpe-pray ako, magbabasa ako ng Bible, or kung ano-anong gagawin mong mga ritual, di ba? Kilala mo yung Diyos, meron kang ginagawa sa Diyos, pero hindi yun yung way para mas makilala mo siya. Kailangan, ang gawin mo muna, magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Yun po yun. Pag nagkaroon ka kasi ng relasyon, doon mo mas nakikilala yung tao. Ang problema lang sa mundo natin ngayon, ang mga tao, mas kinikilala nila yung sarili nila o yung ibang tao kaysa sa Diyos. Lalo ngayon, sa panahon natin ngayon. Kaya ang nangyayari, nawawala yung pagkakakilala sa Diyos. Di ba? Mas nakikilala nila yung sarili nila. Di ba? Yung sabi, hahanapin ko muna yung sarili ko. Hahanapin yung sarili mo, naandyan na nga, tumingin ka lang sa salamin. I mean, yung ibig sabihin nila, parang hindi kasi nila mahanap paano pa talaga yung purpose ko. O kaya yung sasagawin nila, pupunta sila ng bundok, pupunta ng Siargao o social, di ba? Di ba yung mga ganon? Daniel Padilla lang, pupunta ng Siargao. Di ba ganon yung mga tao na parang gusto ko munang hanap. Mag-ano muna ako, soul searching on Acts. Di ba? Ganon pa yung ginagawa ng iba. Eh, ba't mo pa hahanapin sa ibang... Ba't ka pa pupunta kung saan-saan para lang hanapin yung sarili mo? Di ba? O hanapin mo yung purpose mo. May dahilan yan. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit mahalaga rin na yung lugar, makakatulong din po yan. Pero ang point ko po dito, di ba, huwag mo masyadong kilalanin yung sarili mo in a way na mas kinikilala mo siya kaysa sa Diyos. Okay lang po, nakilalanin yung sarili. Okay? Wala pong masama doon. Kasi mas makikita mo yung potential mo kapag kilala mo yung sarili mo. Pero, mas lalo mo pang makikita yung potential mo at kakayanan mo at yung purpose mo kapag ikaw, kinilala mo yung Diyos. Okay? Makikita mo habang tumatagal, kapag nagkakaroon ka ng relasyon sa Diyos, mas lalo mong nagiging kamukha yung Diyos. Kumbaga, Christ-likeness. Yun naman talaga yung goal natin sa mundo na ito. Ayan, sinabi ko na isang purpose nyo. Diba? Maging katulad ni Kristo. So, yun po isang purpose natin. Maging kamukha mo si Christ. Hindi physical. Bagkus kung ano siya, kung sino siya, papaano namuhay yung ating Panginoong Kristo. Yun po yung dapat gawin natin. Dapat malaman natin. At kapag ginawa natin yun, makikita natin yung purpose natin sa buhay. Yun nga, sabi ko nga, yung mga tao ngayon, lalo dahil nasa uso yung social media. Ewan ko lang dati, no? Nauso ba sa inyo yung mga super fan? Di ba? Yung mga medyo may edad dito. Naging fan ba kayo ng Beatles, ganyan? Chicago ba yun? Hindi ko na naabutan yun. Ano pa ba yung mga sikat na Air Supply, di ba? Sa mga 90s, ano naman yan? Westlife, Nax. Di ba? Ano ba yun? Backstreet Boys. Alam na alam, ha? Di ba? NSYNC ba yun? Yung mga ganon? Yung mga pinapatunog ng mga di ba? Ngayon, Bruno Mars, Nax, Taylor Swift, Swifties, di ba? Pumupunta pa ng Japan para lang makapanood ng Taylor Swift, di ba? Eras Tour. Mas nakikilala pa ng mga tao ngayon minsan yung iniidolo nila. Mas kilala pa nila eh. Ultimo amoy ng hininga, alam nila. Na sobrang kilala nila yung ano nila, di ba? Yung idol nila. Masyado nilang focus doon sa tao. Pag nakafocus ka talaga sa tao, kapag nakafocus ka sa ibang tao, hindi mo makikita yung purpose mo. Paano mo makikita yung purpose mo kapag nakafocus ka sa ibang tao? Pwede sa sarili mo, okay, kahit papaano. May makikita ka. Pero mas makikita mo yung purpose mo kung ifo-focus mo yung sarili mo sa Diyos. Kasi marami rin mga tao ngayon, totoo naman po talaga yan kahit hindi sa mga idol.
Maraming mga tao ngayon, hindi nila nakikita yung purpose nila kasi pinag-uusapan yung ibang tao. Sino ito mga marites? Alam nyo yon, buhay ng ibang tao, ano, pinag-uusapan nyo, mas kilala nyo pa nga siya, uy, alam mo ba yung buhay ni ganito, di ba? Magpinag-uusapan nyo pa. Uy, bes, meron akong chika sa'yo. Uy, ano yan? Alam mo ba si ganito, ganyan, ganyan? Oh, talaga? Grabe, no? Anong tawag sa ganon? Chika. Anong tawag doon? Chismis is life. Di ba minsan mas sobrang kilala mo pa yung pinagchichismisan nyo kaysa sa sarili nyo? Papaano mo makikilala yung sarili mo kung pinag-uusapan mo ibang tao? Amen po ba? Papaano mo makikilala yung sarili mo, yung purpose mo sa mundo, kung yung purpose ng iba, yung pinapakialaman mo? So hindi po ganun mga kapatid, no? Kailangan ang pinag-uusapan palagi, ang nasa isip natin yung Diyos. Mas kilalanin natin yung Diyos. Dapat yun yung pagchismisan natin, yung Diyos. Mas kilalanin natin siya. Nang sa ganun, mas makilala natin yung sarili po natin. Napakahalaga po nun. Kasi, kapag yung mundo, minsan yung mundo, ipapakita niya yung purpose mo eh. Pero minsan mali. Sasabihin niya, ito yung purpose mo. Pero hindi naman pala talaga. Ang mundo, lilinlangin ka niyan. Ipaparanas na yung mga bagay na ganito. Hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng masarap, yun yung purpose mo. Minsan yun pa yung magpapahamak sa'yo. Delikado po yan. Yan po yung gagawin ni Satan. Kasi, sila Eva at Adan, alam naman po nila yung purpose nila eh. Sinabi nga ni Jesus, di ba? Ay, ng Lord, sabi niya, kayo yung mag-rule dito sa mga ibon, isda, 'di ba? Dominion. Yun po, alam nila 'yon, narinig nila 'yon, alam nila yung purpose nila. Ito yung gawin nyo. Mag-lead kayo. Yun po yung reason kung ba't sinasabi natin na image of God. Created in the image of God. Okay, yun kasi yung purpose talaga eh, to rule over the world. Yun po yung purpose ng Diyos. Ngayon, alam ni Eva at Adan yun. Narinig nila yun. Meron silang relationship, kilala nila yung Diyos. Kaya lang nung pumasok itong si Satan, nawala na. Na-distort na. Distracted na. Diba? Nung una, okay naman eh. Meron silang relationship sa ating Panginoong Diyos. Pero nung pumasok itong si Satan, nawala na. Kaya hanggang ngayon, yung purpose pa rin tinatanong. Kasi inalis ni Satan yan eh. Inalis ni Satan sa kaisipan ng mga tao yung pinaka-purpose nila sa buhay. Dahil sa kasalanan. Nawala unti-unti. So, para maibalik natin at malaman natin yung purpose natin muli, bumalik tayo sa Diyos at kilalanin natin yung Diyos. At doon mo makikita malalaman yung purpose mo. Simple lang. Kung gusto mong malaman, hanapin yung purpose mo, pumunta ka sa Diyos. Bumalik ka lang sa basic. Yun po yung kina Eva at Adan eh. Diba? Sa una naman talaga, alam mo yung purpose mo, pero minsan habang tumatagal, habang nagkakaroon ng mga distraction yung mundo, habang pinapakita sa'yo ni Satan yung mga bagay na ito, doon mo nakikita na parang, nawawala. Sa una, akala mo yun yung purpose mo. Kasi sila Eva at Adan, akala nila ito yung purpose nila. Kailangan makain ko tong prutas na to. Kasi sabi nga, nagiging parang Diyos kayo. Di ba? Yun agad yung pumasok sa isipan nila. Okay yun na. Pride agad. Pero mga kapatid, hindi po ganun. Okay? Si Satan, punong-puno yan ng distraction. I-distract ka niyan sa mundo na ito. Lalo yung social media. Though, halimbawa, yung apple kasi, hindi naman talaga yun yung kinain ni Eva at Adan eh. Okay? Wala pong apple na kinain. Walang sinabing apple sa Bible. Pero, yun yung pinoportray ng mga tao ngayon na apple yung kinain nila. Ngayon, yung ibang mga tao, hindi naman totoo, na theory lang nila, di ba, apple, may kagat. Ito, yung apple na ganito, iPhone 16 Pro Max, di ba? Yung apple na may kagat, nakita nyo. Sinasabi nila, yung kagat daw na yun daw yung kinagatan nila, Eva at Adan. Theory lang po ito, hindi to totoo. Ngayon, kumbaga, itong Apple or smartphone in general, ito yung parang nagiging prutas. Nagets nyo po? Dati, literal na prutas na kinagat nila. Pero itong iPhone ngayon, distraction yun eh. Distraction, yung prutas. Dinistract ni Satan itong si Eva at Adan sa pamamagitan
nung prutas. So, kinagatan. Ngayon, ang distraction na raw, hindi na yon. Ito nang ginagamit ni Satan, yung mga smartphone nyo. Totoo po ba o totoo? O, totoo. Wala kayong choice. Yan na po. Pero theory lang po yun ha. Hindi natin alam kung meron bang kinalaman si Satan dito sa Apple. Alam ko marami mga iPhone users sa inyo dito. Pero, ang point po natin dito, mapa-iPhone man po yan, technology na gamit, pwedeng gamitin ni Satan yan para i-distract kayo at mawala yung purpose nyo. Hindi nyo makita yung purpose nyo. Amen po ba? So, ganun po yung gagawin ni Satan. Gagawa siya ng iba't ibang mga paraan kasama na yung social media, okay, para, ito yung, ito yung gagawin mo. Napakatindi ng nagagawa ng social media ngayon. Diba? Every information, nandyan na. Ano mga impormasyon? Kaya minsan nagkakaroon tayo ng anxiety sa sobrang galing natin. Meron ng ChatGPT, Google, AI, di ba? Sumangit lang yung tagiliran mo, sa search mo na, bakit masakit yung tagiliran ko sa Google? Tapos nakita mo doon, 2 araw na lang yung buhay mo kapag sumakit yung tagiliran mo. O ayan. Tapos ngayon, nahanap ka na sa St. Peter. Magkano ba yung kabaong? COD ba o ano na lang? GCash. Di ba? Kumbaga nagkaroon ka ng anxiety. Akala mo yun yung purpose mo, mamamatay ka kaagad dahil hindi mo naman alam, hindi ka nagtanong sa mga doktor. Amen po ba? Huwag kayo kay Google magtanong kapag may nararamdaman kayo. Kay Doktora Shally, nandyan, no? Sa mga doktora po natin na naandito. Doktora Cathy, naandyan. Pag sumakit ngipin nyo, punta kayo kay Doktora Gina. Ang sakit ng ngipin ko. Tapos nakita nyo, meron nang namatay nung sumakit yung ngipin. Ala, baka ako din. O sumaano ka na. Nakakabahan ka, di ka na makakatulog sa gabi. Kung ipapacheck mo yan sa totoong mga dentista, di mapapanatag yung loob mo. Diba? Ang sabi ko nga talaga, ang social media, ang world na to, i-distract ka, tatakutin ka. Aalisin yung value mo. Kaya malaki po yung nagiging dahilan ng social media para ma-depress yung mga tao. Malaki po yung role ng social media. Kasi nagkakaroon ng di ba? Parang, dati naman, hindi naman kumbaga, aminin naman natin, hindi. Minsan, nagkakaroon kayo ng banal na inggit. Banal naman. Mahirap pag-inggit. Ano na yon? Kasalanan na yon. Banal na inggit, nakita mo, uy, si kapatid na ganito, may ganito na. Uy, si kapatid na ganito, nakapunta sa ganito. Uy, si ganyan dito. Tapos ikaw parang, ba't ako hindi? Hindi ba ako pinagpala? Bakit siya lang? Siya lang ba yung anak ng Diyos? Kasi nakikita natin sa social media Di ba? Bakit ganun? Kaya napapatanong tayo. Yung iba nade-depress. Bakit siya? Ikakasal na. Ako malapit na. May pasok pa yun no? Ganun din ako dati Nung una, sabi ko, ba't ito kakasal na to? Ako'y 30 na. Lord, ano ba yaon? Yaot. Hindi ganaon. Parang, kasi, di ba maisip mo, ba't yung mga kabatch ko, nagkakasal na ako, tagakain lang sa reception. Pero okay lang yan, mga kapatid. Alam nyo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, di ba, makainggitan natin. Paano kung tinawag ka talaga ni Lord for that? Mag-asawa ka or hindi? Ako, dumating na ako sa point ng, ng pagkakataon, sabi ko, wala na to. Tanda na. Hindi na ako mag-aasawa nito. Tinanggap ko na po yun, sabi kong gano'n. Kasi nga, wala Wala akong pakialam sa love, di ba? Parang, nung una, syempre, ng mga kabataan pa kayo, di ba? Parang excited kayo. Pero habang tumatanda kayo, parang nakakawalang gana na, di ba? Totoo ba yun sa mga tumanda na? Pero pag natagpuan mo, yung ibibigay sa'yo ni Lord, tama po ba may mga asawa po dyan? Di ba? Nung una parang, okay. Pero nung nakita niyo yung pagmumukha ng mga asawa nyo, nabago bigla yung isip nyo. Sabi ko, hindi, naniniwala na talaga ako sa forever. Di ba? So, depende po yan mga kapatid. Yun, ang point ko dito is, minsan kasi, yung distraction ng mundo,
Okay, social media talaga. Kasi imagine mo ilang oras kang nakatutok sa social media. Pag gising mo, habang kumakain ka, habang magkakasama kayo ng pamilya mo, habang nagdadrive ka, habang natutulog ka, nagso-social media ka. Eh paano mo hindi, mas marami ka pang time doon. So sino mas makikilala mo doon? Eh di yung mga tao sa social media. Yung time mo para sa Diyos, wala na. O saan mo na, paano mo malalaman yung purpose mo nun? Kung mas marami kang time sa ibang bagay, okay? Muli, sabi ko, pwede mo makita yung purpose mo doon, pero mali. Akala mo tama. Ito pala yung purpose ko. Pero hindi. Tapos at the end of the day, nalaman mo, hindi pala yun yung purpose mo, magtatanong ka ulit. Ano ba talaga yung purpose ko? Ulit-ulit lang yun. Pero kapag kinilala mo yung Diyos, sasabihin niya agad sa'yo kung ano yung purpose niya sa'yo. Malalaman mo agad. Kaya dapat mga kapatid, diretso ka na agad sa Diyos. Okay? Kung gusto mong malaman yung purpose mo, mag-focus ka sa Diyos. Huwag sa ibang tao, huwag sa social media, huwag sa mga pinagdadaanan mo rin sa mundo. Minsan kasi, nakaka-apekto nga yun eh. Kapag may pinagdaanan kang suliranin sa buhay mo, challenges, sabi ko nga sa inyo, doon kayo napapatanong bigla ng ano ba yung purpose mo. Tandaan mo mga kapatid, huwag mong tanungin yung purpose mo kapag dumadaan ka sa pagsubok. Isipin mo, dumadaan ka sa pagsubok na yan para makita mo yung purpose mo. Amen? Kaya ka dumadaan sa pagsubok na yan para ipakita ng Diyos sa'yo yung purpose mo. Hindi para tanungin mo yung purpose mo. Kaya ka dumadaan sa mga pagsubok ngayon, kaya ka nahihirapan ngayon, kaya ka nasasaktan ngayon, para ipakita ng Diyos kung ano yung layunin mo dito sa mundo na ito. Dahil minsan kung hindi ka pa dadaan dyan, hindi mo malalaman yung purpose mo. Kaya ang sabi ko sa inyo, kapag dumaan kayo sa pagsubok, huwag mo tanangin kung anong purpose mo. Sabihin mo, meron akong purpose. Kaya ako ito pinagdadaanan. Kasi may purpose yung Diyos para sa akin. Hindi ko ito pinagdaanan dahil wala lang. Pinagdadaanan ko to dahil alam ko, naniniwala ako, dito makikita ko, dito uusbong, dito magre-reveal kung ano yung purpose ko. Maganda man o hindi pinagdadaanan mo, makikita mo dyan yung purpose mo kapag ikaw ay naki Kristo. Amen po ba? Palakpakan natin yung Panginoon. Pangalawa, hindi lang know your God. Pangalawa, know your gifts. Know your gifts. Alamin mo kung ano kakayanan mo. Anong meron ka? Ano ang binigay sa iyo ng Diyos? Okay, James chapter 1 verse 17. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. A prophecy in proportion to our faith. So marami po yan. Okay, hindi ko tatalakayin dito yung patungkol sa gifts, spiritual gifts. Kasi pag sinabing spiritual gifts, okay, yan po yung binigay sa atin ng Diyos. Kaya nga gifts, binigay po yan eh. Binigay yan sa atin ng Diyos nung moment na nanampalataya tayo sa Kanya. Okay? Instant po yun. Nung kinilala natin yung ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng Holy Spirit, merong mga binigay sa inyong mga kaloob, mga regalo. At iba-iba po yan. Depende po yan sa inyo. Okay? At madidiscover nyo po yan later on. Okay? So, ibig sabihin po niyan, habang tumatagal, makikita mo, ito pala yung binigay sa akin ng Diyos, ito pala yung gifts ko. Ngayon, kapag nalaman mo yung gifts, kung marami yan, gamitin mo yan, at kapag ginamit mo yan, doon mo malalaman kung ano yung purpose mo. Hanapin mo kung ano yung kaloob ng Espiritu sa'yo. Dahil yon, sigurado, hindi pwede na hindi yun yung purpose mo. Yung purpose mo sa mundo na ito, kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos, kung ano yung regalo ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa inyo. Kaya kailangan, madiscover nyo po yun. Okay, muli. Magkaiba po yung spiritual gifts sa talent. Baka inisip nyo, ito yung talent ko, ito yung spiritual gifts ko. Hindi po, magkaiba po yun. Ang talento, kahit sino, mapakristyano or hindi, merong talento. Di ba? Makikita nyo yan, kahit sino dyan. Pero usually yung talent na yun, pwede lang gamitin kay Satan sa mundo na ito. So yung talents, kung ano man po meron, lahat yan meron. Pero yung spiritual gifts, tayo lang po meron yan. Tayo mga mananampalataya. Kaya mapalad tayo. Meron tayong kaloob ng banal na spirito na tayo lang ang meron. Imagine nyo yung iba, kahit super talentado sila. Pero tayo may spiritual gifts naman tayo mula sa Diyos, di ba? Pero ang point ko dito, mapa-talent man yan o mapa-spiritual gifts. Okay, hindi ko sinabing yung talent, mahalaga po yan. Kaya nga nagagamit natin minsan sa pagtugtog natin, di ba? Sa paggawa natin ng mga arts or anything, di ba? Pwede natin gamitin po yan para malaman natin yung purpose natin.
So ano man po yan, spiritual gifts or talents natin, hanapin po natin yan. Tingnan po natin, ano ba talaga yung talent ko? Ano ba yung pwede kong gawin para sa Diyos? Ano ba yung talagang pwede kong gawin para sa Diyos? At kapag nakita mo yon, kapag nakita mo kung ano yung magagawa mo para sa Diyos, yun yung purpose mo. Basta anumang mga bagay na magagawa mo para sa Diyos, yun yung purpose mo. Kaya wag mong hanapin yung purpose mo dahil naandyan lang yun. Meron kang purpose, wag mo siyang hanapin. Madali lang yan, sabi ko nga, madali lang yun. Okay? Marami kang pwedeng gawin sa Diyos sa pamamagitan ng spiritual gifts mo. Yun yung gamitin mo para makita mo yung purpose mo, malaman mo yung purpose mo. Tandaan niyo po mga kapatid, lahat ng nakaka-glorify sa Panginoon, okay, take note niyo po to. Anything, anuman po yan, na nakaka-glorify sa Panginoon, yun yung purpose mo. Amen? Hindi kailangan hanapin mo, ang purpose ko ba, maging artista ako? Hindi po ganun. Maging ganito ba ako? Okay, maaaring pwede mong gamitin yon. Pero, para mas malaman nyo, ma-appreciate nyo na may purpose kayo, anuman ang nakakalugod sa Panginoon, anuman yung Diyos na papangiti, pag ginagawa mo yan, yan yung purpose mo. Anuman po nakaka-glorify sa Panginoon. Diba? Sabi nga, whether you eat or you drink, do it for the glory of God. Basta alam mo na nakakalugod sa Panginoon yan, alam mo na matutuwa yung Diyos kapag ginawa mo yan, yan na yung purpose mo. Pero pag hindi, okay? Pag hindi yan yung purpose mo, pag hindi yan yung kalooban ng Diyos at alam mo na hindi kalooban ng Diyos yan, hindi yan yung purpose mo sa buhay. Delikado yan. Kaya dapat alam mo, ano nga ba yung nakaka-glorify sa Panginoon? Saan ba mag-glorify yung Diyos? Halimbawa, bago ko gawin to, kaya lagi niyo pong tatandaan, bago kayo gumawa ng aksyon or desisyon sa buhay niyo, tanongin niyo muna yung sarili niyo, malulugod ba yung Panginoon kapag ginawa ko to? Kapag alam niyo na malulugod yung Diyos, kapag ginawa niyo yan yung purpose niyo. Pero kapag hindi, at alam nyo na hindi yan yung kalooban ng Diyos para sa inyo, hindi yan yung gusto ng Diyos para sa inyo, hindi malulugod yung Diyos sa inyo kapag ginawa nyo yan, huwag na kayo magdalawang isip. Kahit gaano pang kaganda yung offer na yan. Diyan nadali sa Eva at Adan. Di ba? Huwag niyong tanggapin yung offer na yon ng mundo na ito. So, yun po lagi yung tatak nyo sa isip nyo. Everyday, kahit ano po yan, mga bagay na tingin nyo, lalo kung malalaking desisyon sa buhay yan, mag-glorify ba yung Panginoon dito? Gagawin ko to? Pag ginawa mo yan na yung purpose mo, makikita mo. Kaya mahalaga po mga kapatid na para mas malaman mo ba yung purpose mo sa buhay, huwag ka lang mag-stay sa isang lugar. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Huwag ka mag-stay sa, ibig sabihin, sa comfort zone mo. Kapag nasa comfort zone ka, hindi mo makikita yung potential mo. Hindi mo makikita kung ano yung purpose mo sa mundo na ito. Kasi nandun ka lang sa isang lugar eh. Kung nasa kama ka lang, nakahiga ka lang dyan, hindi mo makikita kung ano yung mga nangyayari sa labas. Comfort zone mo, kung nandiyan ka lang sa lugar na yan, paano mo malalaman yung purpose mo? Kaya malagang sabi ko na umaalis-alis ka rin. Minsan kasi kapag nasa isang lugar ka lang, parang bumababa yung value mo eh. Bumababa yung tingin mo sa sarili mo. Dahil nasa isang lugar ka lang. Try mo kayong lumipat, umalis ng lugar. Di ko sinasabing lumayas ka dyan. Try mo pumunta sa ibang lugar. Maaring doon makita yung value mo o yung purpose mo. Naalala ko lang yung turon. Ewan ko, biglang umano sa akin yung turon na yan. Sino ito, mahilig kumain ng turon? Di ba? Yun yung pagkain na na sinusurprise ka. Kasi, turon. Sorry. Turon. Benta sa mga kabataan. Akala nyo tinignan ko kayo dyan. Pag bumenta sa mga kabataan, ibig sabihin, benta talaga yung joke na yun. Pero pag sa mga nanay lang, alam mo yung mga nanay, sa akin mga suportado yung mga nanay pag nag-joke ako eh. Kahit pa paano. Pero pag yung mga, hindi makaget over Turon. Di ba? Hindi, turon. Ba't nga ba napasok yun? O sige pa. Yung turon, tingnan nyo magkano ba yung turon? Di ba sa bangketa? Magkano yung turon? Di ba dito sa Mitidel dati, may binibentang turon dyan? Magkano yun yung mga, ang sarap nun eh. Magkano? 10 pesos, no, yung turon. Ang sarap niya. Di ba? Saging lang yon tsaka
anong tawag dito? Yung lumpia wrapper and then nilagyan lang ng asukal. Dinip fry, di ba? Ang sarap ng turon. Turon. So, 10 pesos lang yan dyan sa bangketa, dyan sa may Tidel. Pero pag pumunta ka ng SM, magkano na yung turon? Turon, magugulat ka. Turon, 25 pesos na. Nilagyan kasi ng langka. Pero ang laki, di ba? Pero ang point ko dito, same pa rin naman. Di ba? Actually, malaki nga rin yung dun sa yung dun sa may Tidel. Okay, so naging 25 pesos na siya dun sa mall. Eto na. Pumunta ka ng Amanpulo. Alam niyo yun? Yung private island, na pag nagpunta ka doon, mahina ang 100,000 per night. Diba? Yung mga mayayaman lang nakakapunta doon, Hollywood star, mga sikat, mga may pera talaga, Amanpulo. Alam niyo kung magkano turon doon? Tanongin niyo ako. Magkano? 750 lang naman. 750 pesos. Tingnan mo dyan kung masasearch mo sa Google, Amanpulo, price. 750. Eh dito, sa may lang, Tidel, 10 piso. Doon magugulat ka talaga, sasabihin sa'yo ng Amanpulo, taran! 750. Tawa eh. Di ba? 750, imagine yun mo, turon lang. Pero kung titignan mo, pareho lang naman. Saging. Lumpia wrapper. Asukal. Mantika. Di ba? Yun lang din naman eh. But doon 15, minsan libre pa nga eh, di ba? Bibigyan ka ng kapitbahay, may turon ako, turon. Libre lang. So, anong point ko dito? Pare-pareho lang yung value. Yun din, turon din yun. Pero, nakadepende sa lugar kung ano yung value nila. Dito, 15. Doon sa malamig na aircon, 25. Pagdating sa island, private island, 750. So, ang point ko dito, nasa lugar pala minsan, doon mo makikita yung value mo. Amen po ba? Turon. Minsan sa lugar lang pala eh. Yung mindset mo dito sa lugar na to, maaaring hindi mo nakikita yung value mo, yung purpose mo. Lumipat ka dito. Baka makita mo 750 ka dito. Kung hindi mo nakikita sa bahay nyo, yung worth mo, yung halaga mo, yung purpose mo, hindi ko sinabing lumayas ka. Maghanap ka ng lugar, baka doon mo mas makikita yung purpose mo. Kung sa bahay mo, 15 pesos ka, yun yung value mo, pumunta ka sa ibang lugar, baka mamaya 1,000 pesos ka. Doon mo makikita. Kasi saan kang pumuntang lugar, hindi pwedeng wala kang purpose. May halaga ka. Amen po ba? O ayan o. Turon worth 750. Sulit ba? Hindi. Hindi sulit yan. Pambira. Ganyan lang o. Nilagyan lang ng ganon. Kayo, kaya niyong bumili ng ganon? 750. Sulit ba? Hindi nga, hindi sulit yan. Pero ang punto ko dito, mga kapatid, nakadepende minsan sa lugar. Nag-guess po ba yung point ko? Kung dyan, 15 ka lang, tingin mo, pero hindi. May halaga ka. Kahit pumunta ka sa lugar, doon ka sa lugar na makikita mo yung halaga mo. Doon ka pumunta sa lugar na makikita mo yung purpose mo. Parang, turon. Magugulat ka kapag lumagpas ka, umalis ka ng comfort zone mo, pumunta ka sa lugar na to, sasabihin sa'yo ni Lord, turon, yan yung purpose mo. Amen po ba? Naipasok pa no? So, ang point ko po dito, mga kapatid, yung pag-alis mo sa isang lugar, kaya mahalaga na minsan umaalis ka rin eh. Huwag ka lang manatili dyan sa bahay mo. Pag nanatili ka lang sa isang lugar na yan, mahirapan kang hanapin yung purpose mo, yung halaga mo sa buhay. Iisipin mo, 15 pesos ka lang talaga. Pero kung pupunta ka sa ibang lugar, doon mo mas makikita yung worth mo, yung halaga mo, yung purpose mo. Kaya itong church, ito yung tamang lugar para sa inyo para makita nyo yung purpose nyo. Nandito yung mga tamang tao na magpapakita ng halaga nyo. Okay? Yung mga cell group, pumunta kayo sa mga cell group, sa mga gawain. Mga kapatid, dyan nyo makikita na hindi lang kayo pang 15 pesos. Pumunta kayo sa church, makikita nyo, 750 rin pala kayo. Amen po ba? Nakadepende po sa lugar yan. Minsan kasi sa lugar na to, ang baba ng value mo eh. Dito ka lang eh, ganito ka lang eh. Di ba? Binubuli ka dito. Sa lugar na yan. Parang ang tingin mo, ay, ito lang ako. Di ba? Minsan, kahit sa bahay pa mismo, parang nakakalungkot sa bahay mismo, doon mo nararamdaman yung ano mo. Parang, ano ba to? Di ba? Pumunta ka ng church. Mag-invite ka dito. Invite mo yung mga, tingin mo, kaya napakahalaga ng invitation eh.
Yung mga hindi nila malaman yung purpose nila, invite nyo sa church. Tingnan nyo. Mas doon nila makikita yung kanilang worth, yung kanilang purpose. Amen? So, at hindi lang yon. Kapag umalis ka ng lugar, mas makikita mo nga yung gifts mo, yung potential mo. Kasi pag nasa isang lugar ka lang, nasa comfort zone ka lang, wala. Wala kang makikita. Wala kang madidiscover. Ang mga nakaka-discover ng gifts nila ay yung mga nag-go. Umaalis. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa kanyang Great Commission, go! Hindi niya sinabing stay and make disciple. Ang sabi, go. Pag sinabing go, umalis ka sa lugar. Huwag ka lang manatili dyan. Dahil sa iba't ibang lugar, doon mo mas makikita yung purpose mo. Yung mga alagad ng ating Panginoong Sokristo, hindi sila nanatili lang sa Jerusalem. Kumalat sila. At sa pagkalat nila, si Apostol Pablo, di ba? Kung saan-saan nagpupunta, nakita niya yung purpose niya lalo sa mundo na ito. Kaya, huwag niyong isipin na pag yung isang tao kung saan pumupunta, parang, ano yun, ba't alis ng alis to? Hindi mo alam. Kasi doon niya makikita yung purpose niya. Kaya umaalis yan. Amen po ba? So, ang mahalaga dito mga kapatid, kung gusto natin mas makita pa yung gift na, sabi ko nga, naandyan lang yung gifts. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala yun mga kapatid. Malinaw sinasabi ng Bible, lahat ng kumilala. At sabi, use them. Okay, yun po yung sinabi sa Bible. Lahat po tayo, meron tayong gifts. Ang kailangan lang gawin natin, alamin kung ano yon, hanapin kung ano yon, at gamitin kung ano yon. Kapag ginamit mo yung gifts na yon or any talents po na maaring binigay sa inyo ng Diyos, pinagkaloob sa inyo ng Diyos, yun na po yung purpose nyo. Ang daming purpose sa totoo lang eh. Yung sagot na ano yung purpose sa buhay, naandyan lang talaga eh. Actually, nasa tabi mo lang, nasa yun na nga eh. Kaya alisin niyo po yung question na, what's my purpose? Lagi niyo sasabihin, I have a purpose. Amen po ba? Saan man kayo magpunta, ano man gawin nyo, ano man mangyari sa buhay nyo, ano man pagdaanan nyo sa buhay nyo, Lord, thank you kasi meron akong purpose. Bago pa lang ako ipanganak sa mundo na ito, binigyan mo na ako ng purpose, pakita mo sa akin yun. At magpapagamit ako sa'yo. Amen po ba? At pangatlo, hindi lang po, ano yung number 1? Know your God, know your gifts, and number 3, know your goal. Actually, goals. Know your goals. Marami. Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ. So, malinaw. Focus sa goal. Parang kilala ko yun ah. Focus ko sa goal. Iwan pamilya. Ano si Lend? Wala na. Yung goal, mga kapatid, mahalaga yan. Pero depende. Kung goal mo sa sarili mo lang, hindi masyadong okay yan. Pero kung goal na galing sa Diyos, yan po dapat. Kasi imagine niyo, sumali kayo ng marathon, sumali kayo ng mga pabilisan ng takbo, tapos walang finish line. Saan kayo pupunta? Uy, nasaan yung finish line? Diba? Maliligaw kayo, diba? Malilito kayo, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo, kung saan-saan kayo magpupunta, kasi walang goal, walang finish line. Pero kapag alam nyo na merong goal, merong finish line, doon yung makikita, doon, para doon ako. Diba? Kasi yun yung goal eh. Diba? Saan ka pupunta? Ngayon, ano ba yung goal natin? Ang sabi ko nga po sa inyo kanina, to glorify God. Yun yung pinaka-goal natin sa mundo na ito. To glorify God. So marami po yan. Papaano mo? Nasa sa inyo po yan kung paano nyo i-glorify yung Diyos. Pero ang point natin dito, dapat ang goal mo, sa isipan mo palagi, is to glorify our God. Pag yan yung palagi nasa isip mo, mas makikita mo yung purpose mo. Pag alam mo yung goal mo sa buhay mo, yung goal ng Diyos sa buhay mo, at yung gagawin mo para sa Diyos, kitang-kita mo yung purpose. Malinaw pa sa clear. Malinaw pa sa clear.
Di ba? So, ang sabi rin, forgetting, ano man yung nasa, yung mga nakaraan. Madalas, hindi nyo nakikita yung purpose nyo kasi nakafocus kayo sa nakaraan. Hindi mo talaga makikita yung purpose mo, hindi mo talaga malalaman yung purpose mo kung hindi ka nakafocus sa future, sa kung ano yung mangyayari. Kung ano yung goal mo. Kasi, pilit kang hahatakin ng past mo para hindi mo makita yung purpose mo. Kaya dapat, kung gusto mo palang makita yung purpose mo sa buhay na ito, kalimutan mo na yung mga masasakit na nakaraan, yung mga hindi magagandang experience mo, traumatic experience mo, yung mga past sin, yung mga kasalanan mong pinaggagawa noon, kalimutan mo lahat ng yan. Kasi pag inaalala at binabalikan mo pa yan, hindi mo makikita talaga yung purpose mo. Hindi ka nakafocus doon sa harap, sa goal mo, nakatalikod ka. Kaya ang reason pala kaya bakit hindi nakikita ng mga tao yung purpose nila sa buhay kasi masyado silang nakapokus doon sa past nila. Pilit nilang binabalikan yung nakaraan nila. Ay, paano mo talaga makikita yung purpose mo nung nakatalikod ka? Saan ka nakakita tumatakbo, nakatalikod? Pangit naman, no? Mahirap kung baliktad yung ulo mo, eh, no? Yung batok mo, nasa harap, tumatakbo ka. Diba? Imagine mo yung ganong takbo mo, tapos, ang creepy nun. Pero, ang point ko dito, hindi ganun eh. Hindi tayo nakadesign ng ganon. Ang pagtakbo, hindi nakadesign na nakalingon ka. O yung mata mo nasa likod. Ang goal ng runner, doon sa goal. Diretso ang tingin doon sa goal. Hindi doon sa pinanggalingan niya. Amen po ba? So kung gusto mo makita yung purpose mo, yung goal mo sa buhay, diretso lang ang tingin sa Diyos. Huwag kung saan-saan. Huwag kang kung talikod ng talikod. Ito, nabanggit ko ng illustration na to pero papaalala ko lang sa inyo. Pansin nyo, di ba, sa mga kotse, or sa mga sasakyan, napansin nyo, yung rear view, yung dito, yung nasa harap, yung maliit, di ba? Your rear view mirror ba tawag doon? Basta yung pang likod para makita mo yung likod mo. Di ba? Napansin nyo, bakit siya maliit? Ang liit lang yan eh. Alam nyo, tingnan nyo, pansinin nyo, pag nagdadrive kayo, mas malaki yung windshield. Bakit malaki yung windshield? Kasi para mag-focus ka doon sa pupuntahan mo, hindi doon sa pinanggalingan mo. Yung maliit na yon, hindi yun dinesign para doon ka lang tumingin forever. Delikado, mapapahama ka. Kaya mas malaki yung windshield para mag-focus ka doon sa pupuntahan mo. Itong maliit na mirror na to, wala yan. Hindi ka dapat mag-focus dyan. Sa pinanggalingan mo. Mas mag-focus ka kung saan ka pupunta. Amen po ba? Doon ka mag-focus. At pag nag-focus ka kung saan ka pupunta, mas makikita mo yung purpose mo sa buhay. Nakukuha niyo po ba mga kapatid? Kalimutan po natin yung mga nakaraan na yan. Hindi po makakatulong sa atin yan. Yung mga past experiences po natin na hindi magaganda. Papaalala lang sa'yo ni Satan yan eh. Papaalala niya sa'yo yan. Dahil ayaw niya na makuha mo yung goal na yon, na makamit mo yung goal na yon. So mahalaga po mga kapatid na meron tayong ginugol sa buhay natin. Ano ba talaga yung goal ko? Kailangan lagi yan yung tanong nyo sa sarili nyo. Hindi yung ano nga ba yung nangyari dati. Pwede kayong sa mga past experiences, pwede kayong matuto. Okay? Hindi ko sinabing totaling kakalimutan nyo. Di ba? Mahalaga na, tignan nyo rin, okay, pwede ako matuto dito sa pagkakamali ko na to. Pero sa point po na ganun, hindi para alalahanin lang, masaktan ulit kayo. Okay? Kapag nag-learn na kayo ng lesson, balik ulit, diretso ulit doon sa goal. Amen po ba? So, yung goal po natin, mga kapatid, sabi ko nga is, mag-glorify yung Panginoon. Lagi po natin, yung dapat yung target natin. Sa lahat ng gagawin ko, ang target ko, ang goal ko, mag-glorify yung Panginoon. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Kasi kapag yun ay nakaset sa mind mo, lahat ng gagawin ko, mag-glorify ko yung Panginoon, sinisigurado ko magiging maganda yung buhay nyo. Pag yun po yung lagi nakatatak sa isipan nyo, yung mag-glorify lang yung Panginoon. Hindi mag-glorify yung tao, yung sarili nyo, o kung ano man po, kung sino man sa mundo na ito. Kailangan, ang pinaka-main goal po natin sa mundo na ito, kahit anong goal pa po yan, marami tayong goal. Kung halimbawa, ang goal ko, magtrabaho ako ng ganito, magpunta ako ng abroad, ito ang goal ko. Ang goal ko, makapag-create ako ng business. Ang goal ko, ganito. Marami tayong goal, pero lagi mong ilan yung goal mo sa goal ng Panginoon. At lagi mong tatandaan na dapat yung goal na yon, dapat mag-glorify yung Panginoon dun.
Kasi maraming goal. Marami tayong pwedeng gawin na goal. Marami po yan. Pero hindi lahat ng goal, doon mo makikita yung purpose mo. Minsan, yung goal na yon, nakakala mo, yun yung makakatulong sa'yo. Minsan, baka yun pa yung makapagpahirap sa'yo. Kaya dapat, lagi mong tatanungin, sa goal na ito yung goal ko. Okay, mag-set ka ng goal. Okay? Ano ba, ito yung goal ko for 2024. Mag-set ka. Pero, bago ka mag-set ng goal, tanungin mo muna, Lord, ito yung goal ko, mag-glorify ka ba dito? Pag-pray mo. Kapag sinabi ng Diyos, okay, nagbigay siya ng go signal, at alam mo na mag-glorify yung Diyos dyan, sige, dapat yan yung goal mo. Gawin mo yan. Pero pag hindi, kahit gusto mo, kahit yan yung goal mo, kahit gusto mo siya, pero hindi naman yan yung kalooban ng Diyos, hindi dyan mag-glorify yung Diyos, huwag mong gawin. Hindi yan yung purpose mo. So, everything, lahat ng gagawin po natin, gagawin, ibig sabihin, ano pa lang to, sa future. Okay? Dapat naka-align po yan doon sa plan ng Lord. Sa gusto ng Lord para sa'yo. Hindi ang gusto mo lang. Lagi mong tatanungin kapag nagpe-pray ka, Lord, gusto mo ba to? Kasi pag nagpe-pray tayo, gusto natin, Lord, gusto ko to. Lord, eto. Ganun tayo mag-pray eh. Pinapangunahan natin si Lord eh. Lord, this year bigyan mo ako ng kotse Ganun ba? Tama ba yun? Pinapangunahan mo si Lord. Paano kung di ka niya bigyan ng kotse ngayon, next year pa? Or next year? Ganun kasi tayo minsan mag-pray eh. Pinapangunahan natin si Lord. Dapat pa nagpe-pray tayo, Lord, ito yung gusto ko, ito yung goal ko, pero let your will be done. Ganyan yung prayer po ng ating Panginoong Hesus. Kahit minsan masakit sa Kanya, kahit labag sa kalooban niya, kahit mahirap, pero lagi nating sasabihin sa prayer natin, Lord, ano man tong goal ko, ano man po mga gagawin ko sa buhay, ano man ito, let your will be done. Hindi yung kalooban ko. Palakpakan po natin yung Panginoon. So, nawa nga ngayong umaga mga kapatid, mas nakita natin, okay, na meron pala tayong purpose. Sabi ko nga, ulitin ko yung introduction ko kanina, huwag mong tanungin kung ano yung purpose mo, sabihin mo na agad, meron kang purpose. At ngayong umaga na ito, nawa nga, i-reveal sa atin ng Diyos, sa bawat isa sa inyo, maganda man yan or hindi, mga pinagdadaanan nyo ngayon, sabi ko nga, dyan lalabas yung purpose nyo. Maraming way para makita nyo yung purpose nyo. Unang-una, syempre, sa Diyos. Pangalawa, sa mga taong nakapaligid sa inyo, pwede nyo rin makita. Basta as long na yung tao na yung mapagkakatiwalaan at galing din sa Diyos, pwede nyo makita yung purpose nyo doon. Sa Bible, magbasa kayo ng Bible, siguradong-sigurado, makikita nyo yung purpose nyo dyan. At sa circumstances na pinagdadaanan nyo. Sabi ko nga po sa inyo, ano mang pinagdadaanan nyo, maganda or hindi, makikita nyo yung purpose nyo dyan. Okay? Huwag nyong isipin na pasakit sa inyo yan. Sa totoo lang, pwede pang makatulong yung mga pinagdadaanan nyo na yan para mas malaman nyo yung purpose nyo sa buhay. Amen? Palakpakan po natin yung Panginoon ngayong umaga. Tayo pong lahat ay tumayo. So ngayong umaga po na ito, alam ko na yung iba sa inyo, alam na nila yung purpose nila. Yung iba, ito yung purpose ko. Okay? Paglingkuran yung Panginoon, mag-aral sa Bible school, maglingkod, maging leader. Ito yung purpose ko. Pumunta sa campus ministry, sa youth ministry. Ang purpose ko, paglingkuran, yung Diyos, sa anumang paraan, anumang meron akong talento. Yan yung purpose ko. Pero mga kapatid, hindi lang yan. Ang purpose natin sa mundo na ito, hindi lang isa. Lagi nyo pong tatandaan yan. Akala kasi ng ilan, isa lang ang purpose nila. Hindi po mga kapatid, kung titignan nyo yung Bible, napakaraming purpose. Ang sabi ko nga po sa inyo, ano man na nakakalugod sa Panginoon, yan na yung purpose mo. Bakit mo pa kailangang hanapin? Basta yung ginagawa mo na yan, nalulugod yung Panginoon dyan, yan yung purpose mo. Huwag mo lang hanapin yung purpose mo. Dahil meron ka ng purpose. Minsan ginagawa mo na, hindi mo lang alam. Ang gusto natin mangyari ngayon, mas mag-reveal pa si Lord. Mas mag-illuminate, mas magliwanag pa yung purpose na meron ka. Ang goal natin ngayon, hindi alamin yung purpose natin. Malalaman natin yan kasi pag alam natin may purpose tayo.
Ang gawin natin, sabihin natin kay Lord, Lord, i-reveal mo yung purpose mo. Araw-araw, hindi lang ngayon, hindi lang kapag nasa church tayo. Sabihin natin kay Lord, araw-araw ng buhay ko, pagising ko sa umaga, alam ko yung purpose ko. Bago ako matulog, alam ko na yung purpose ko. Nasa trabaho ako, alam ko na yung purpose ko. Sa lahat po ng ginagawa natin, para sa Diyos, muli, yan yung purpose nyo sa buhay. Mas marami kayong gagawin sa Panginoon, mas maraming purpose na makikita kayo. At hayaan nyo na after ng message na ito, lumabas kayo sa comfort zone nyo. Maaaring ngayon, ang feel nyo, ganito lang ako, ito lang ang value ko, hanggang dito lang ako, wala na akong may bubuga, wala akong kwenta. Pero hindi, mga kapatid. Hanapin mo yung lugar mo, yung tamang lugar. Yung tamang lugar na magsasabi sa'yo, eto yung halaga mo. Yung tamang mga tao sa paligid mo na magsasabi, mahalaga ka. Minsan, nasa lugar at nasa tao lang yan. Umalis kayo sa lugar na yan na hindi nyo nakikita yung purpose nyo. Hallelujah. Sige po, ngayong umaga po na ito, tayo ay manalangin sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, salamat dahil may purpose ako sa mundo na ito, Lord. Salamat dahil alam ko, may layunin ka. Noon pa man, bago pa lang ako ipanganak. Marami pala akong purpose sa mundo na ito. Hindi lang pala isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang bilang sa aking mga kamay. Napakarami pala. At nawa nga lahat ng purpose na ito, magawa ko. Magawa ko, Panginoon, para maparangalan ka. Lord, malapit ka nang bumalik. Lord, malapit ka nang bumalik. Hayaan mo na ma-maximize namin yung time na to para gawin yung purpose namin sa mundo na ito. Yun ang mag-glorify ka. Lord, huwag namin sayangin yung mga bawat oras. Maraming time and opportunity kang binibigay sa amin, pero hindi lang namin pinipili na gamitin ito para sa'yo. Pero Lord, hayaan mo na ngayong umaga na ito, magpagamit kami sa'yo ng buong puso. Gamitin namin yung mga sarili namin, yung mga spiritual gifts namin, O God, para maparangalan ka, para mapangiti ka namin. Dahil yun, yung ultimate goal namin habang nabubuhay kami sa mundo na ito, Lord, ang maparangalan ka, mapasaya ka sa mga ginagawa po namin. Lord, salamat po. Salamat sa mga purpose na ito. Lord, nawa nga ito yung mag-motivate sa amin para ituloy namin yung buhay namin. Lord, nawa nga ito mga purpose na ito yung motivate sa amin para mas galingan pa po namin. Para mas ayusin pa po yung buhay namin. Nawa nga yung mga purpose na ito yung magpakita sa amin ng hope na may pag-asa pa pala. At itong mga purpose na ito nawa yung magpakilala sa amin kung sino kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, dahil ngayong umaga na ito, binigay mo kami ng marami pang purpose. At itong purpose na ito, gagamitin namin para sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ngayon ng bagong pag-asa, bagong simula ulit sa mga gagawin namin, bagong perspective namin sa mga buhay, yung patungkol sa layunin namin sa buhay. Alisin mo na po yung tanong palagi namin, ano ba ang purpose ko? Lagi namin atak sa aming mga puso at isipan that we have purpose sa mundo na ito. Salamat, Panginoon, Lord, sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat, pinupuri ka namin at dinadakila. Lord, pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon.